Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan sa mundo ng social media ang umano'y agam-agam ni Vice President Sara Duterte patungkol sa kung meron bang mangyayaring eleksyon sa darating na halalan sa taong 2028. Dito ay agad na sinuportahan ni Attorney Panelo, dating spokesperson ni Pangulong Duterte, ang kanyang pananaw sa naging pahayag ni VP Sara. Anya marami umanong takot na mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte dahil sa oras na maakwite ito sa Senado ay panigurado umano na matutuloy ang pagtakbo ni Vice President Sara sa 2028 at ito umano ang kanilang kinatatakutan, oras na maging presidente ang pangalawang pangulo. Dagdag pa ni Attorney Panelo, may mga bagay umano na kayang gawin ng mga may galit kay VP Sara kung nagawa umano nilang ipadala ang ama ni VP Inday sa ibang bansa ay mas lalong may kakayahan umano silang pigilan ang magaganap na eleksyon. Dahil sigurado na umano na mananalo si Vice President Sara Duterte ay may posibilidad na hindi talaga matuloy ang halalan. Dagdag pa ni Panelo at inilahad nito na hindi imposible itong mangyari dahil sa kakayahan nila. Anya na naghahayag lamang ng pangamba si VP Sara. Ano po masasabi niyo sa ulat na ito? Alam niyo, yung sinabi ni VP Sara na sana matuloy. Kasi kung titingnan mo yung sitwasyon ngayon, hindi ko ba sabi ko sa inyo, ang ginagawa nilang paninira kay Lisa, ang pagsampa nila ng impeachment kahit na walang ebidensya, ang layunin talaga noon ay hindi na siya makatakbo sa halalan. Nakikita siguro ng mga gumuhit ng script ng nobela upang sirayan ng mga gawa. Mukhang delikado sila sa Senado. Kasi, pag nanalo siya sa Senado, di tuloy ang kandidatura niya. Paano mo mapapahinto ang kandidatura ni Inday Sara? Hindi, walang eleksyon. Hindi ba? Paano gagawin walang eleksyon? Kung nagagawa nila yung pag-arrest ng iligan kay Presidente Duterte, kung nagagawa nila ang pansalakay sa TOJC, labag sa batas, labag sa konstitusyon, kung nagagawa nila ang pagnanakaw ng pera ng bayan, kung nagagawa nila ang paglapastangan, pagsira sa karapatan ng VP Sara at ang panglalait sa kanya, hindi po ba, hindi malayo na baka para magkaroon ng walang pagtakbo ni VP Sara dahil masiguradong mananalo yan pag pinatakbo. Hindi ba, there is probability na baka biglang walang eleksyon. Paano niya gagawin? Kaya na sinabi natin, kung nagawa niya nga lahat ng paglabag, hindi malayo na marami yung paraan. Kaya nagbibigay lamang ng pahayag ng pangamba si VP Sara. Hindi dahil sa hindi ito matutuloy dahil ang saligang batas ay nakatakda na walang dahilan maliban doon sa mga merong karahasan. Hindi matutuloy isang halalan sa isang lugar kung merong karahasan na makaka-apekto sa halalan. Paano kung biglang may violence on the day of the election? Or even prior, immediately prior. Hindi ba? Hindi natin malaman kung sino ang maghahasik ng lagim at karahasan. Hindi ba option yun? Pag yan ang ginawa, anong gagawin ng gobyerno? Hindi siyempre, magdideklara sila ng emergency. Pwedeng, dahil nga sinasabi ng batas, pag naapektuhan ang magiging resulta ng halalan dahil sa karahasan, dahil sa address, dahil sa bulok, walang eleksyon. Di ba? Yun ang ibig sabihin, yun ang context sa mga pahayag at sa pangamba ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Yan, malinaw. Samantala, ayon sa ilang mambabatas, mahigit 200 miyembro ng House Representatives ang nakahandang bumoto para i-impeach si Vice President Sara Duterte sa Lunes, lampas sa 106 boto na kailangan para maipasa ito sa Senado. Sabi ni Representative Judas Idre, posibleng umabot sa 200 to 215 ang boto, habang ayon kay Representative Terry Redon, ay umaabot na sa 215 ang tiyak na suporta. Kabilang sa mga paratang ang maling paggamit ng confidential funds at iba pang alegasyon ng katiwalian. Kung may papasa, lilitisin ang kaso sa Senado bilang impeachment court. Yan po, Attorney. Malabo yan. Ganito yan. Sa tingin natin, gaya na sinabi ko, makakapasa yan sa plenaryo. Yung 1/3, konti lang yan, 106 lang yan. Ngayon, yung mga kongresista na bumoto noon, nung nakaraang taon, pinaliwanag nila kung bakit. Ang karamihan sa kanila, sinasabi nila na kahit na ayaw nila sa impeachment, mayroong ng sword of Damocles, may nakaambang
na espada na itutuhog sa kanila pag sila ay hindi bumoto sa pabor sa impeachment. Mawawalan sila ng kanilang mga budget, mga pondo para sa serbisyo para sa kanilang distrito. Kaya, ginawa nila yun. Ngayon, dito ngayon, ito ang tanong. Sa tingin niyo ba, yung 215 na alam naman nila na hindi totoo, napilitan lang sila, boboto pa? Kung totoo yung sinasabi, na wala ng pera ang gobyerno, di wala ng dahilan. Kung wala ng pera ang gobyerno, di wala darating na budget sa kanila. Wala ng pera. Ang tustos kasi nga, dinakaw na eh. Kung kayo ba kongresista, alam niyo namang walang kaiba-ebidensya sa impeachment, boboto pa kayo ng impeachment. Kasi kung ang dahilan niyo noon, kaya kayo bumoto dahil mawawalan kayo ng pondo dyan sa inyong distrito, hindi na valid yung reason niyo kasi wala talagang darating. So, wala ka ng dahilan para bumoto para sa impeachment. Pero ito, meron pa akong naiisip na senaryo. Totoo, kung totoo walang pera ng gobyerno dahil ninakaw na, yung mga magnanakaw. Di ba, yung mga ninakaw nila, bilyon-bilyong piso, para bumibilin mo ang boto dyan sa Kamara de Representante, hindi naman bilyon-bilyon ang kailangan mo. Kung baga, mamera lang yun sa mga ninakaw nila. So, pwede nilang gamitin yun para biling personal yung mga kongresista. Di ba? Madali sabi, hindi katakataka na ma-aprobahan. Pero whether or not lalampas dun sa sinasabi nilang makukuha nila yung 200, I don't think so. Kung mangyari man yun, ibig pong sabihin, pag nangyari yun, yung makuha nila ulit yung 250, ibig sabihin, may pera pa pala. Meron pang dahilan upang kahit na ayaw nila, pansamantala na boboto sila sa impeachment. Lalong-lalo na, kung ang paniniwala nila, wala naman kahit pumirap na kami niya pagdating naman sa Senado, talo naman sila. Kaya okay lang na bumoto kami ng impeachment. Ganun mga kaisipan, mga kongresista. Kaya kayo magalala, basta sa Senado, panalo mo yan. Panalo sa Inday Sara dyan. Yan, maraming salamat, Attorney Sal. Hirit pa tayo sa pang balita, Attorney. Samantala, hindi pa sigurado si Senator Kiko Pangilinan kung tatanggapin nito ang posisyon bilang impeachment manager sakaling umusad sa Senado ang articles of impeachment mula sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balita ni Sheena Torno. Taga-bukas at sara ng tindahan. Biro ni Senator Kiko Pangilinan ang matanong tungkol sa posibleng papel niya bilang impeachment manager. Ayon kay Pangilinan, kung sakaling matuloy ang impeachment trial, ang magiging tungkulin ng impeachment manager ay tiyakin ang maayos na daloy at pangangasiwa ng proseso sa Senado. Gayunman, sinabi ni Pangilinan na pinag-iisipan pa niya kung tatanggapin niya ang posisyon dahil sa dami ng kanyang kasulukuyang responsibilidad sa Senado. It was discussed, but nothing has been final. And it's a decision of the majority. Pinag-iisipan ko. Yung workload ko sa ayaw ko na-discarril yung mga bills na pending at the co-ops at the extension. Una nang sinabi ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na isa si Senator Kiko sa mga kinukonsiderang maging impeachment manager. Samantala, naghahanda na rin ang Senado sakaling matransmit ng Kamara ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anumang oras, handa raw ang Senado na mag-convene bilang impeachment court. Gayunman, sinabi rin ni Senator Robin Padilla na handa nilang harangan ang planong pag-convene ng Senado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Yan po, Attorney, ano po masasabi ninyo sa ulat na yan? Unang-una, gano'n ba ka-importansya yung impeachment manager? Ano bang ginagawa, no? Ibabanis mo lang yung impeachment. Hindi naman malaking trabaho yun. Lalo lang kung abogado ka. Kaya ba yun? So, hindi ko maintindihan. Ano bang value, kahalagahan na gawin natin issue yung kung sino magiging impeachment manager. Isa pa, kahit sino ang impeachment manager dyan, absolute ko yan, pipipinday sana. Ayan, maraming salamat, Attorney Sal. At dako na po tayo sa ating mga messages, Attorney. Mula kay Odanil Esnobil. Attorney, ask ko lang po, may isang senador na nagsasalita at nagbibigay ng suggestions o ideas kung saan pwedeng kumuha ng crude na ayon sa kanya, andyan lang sa Singapore at mura lang daw pero tila walang ibang senador na sumusuporta sa kanya. Sino ba yung senador na yun? Yan, i-confirm natin kung sino senator ito, Attorney. Mamaya, padala po natin, Attorney. Mula naman kay Ophelia P. Taipan. Wala na talaga dahil yung bigas mismong barangay na ang nagtitinda ng 20 pesos per kilo. Kailangan pa ikaw single mom. Mas maraming kilo mabibili, akala ko